Jose TV Production. Your only island TV channel. Nung nakaraang Lunes sa ating episode ay tinalakay natin ang salt production ng ating lungsod. Natunghayan natin ang proseso ng paggawa ng asin, kung paano ito nililikha mula sa dagat at inaayos hanggang sa maging handa para sa pangangailangan ng komunidad. Pumila rin ng iba't ibang paraan kung saan ginagamit ng ating mga kaagri ang asin, kasama na ang paggamit dito sa pagkain at iba pang industriya. Hindi rin natin pinalampas na banggitin ng ilang mga benepisyo na makukuha natin mula sa asin, mula sa pagpapalasa ng pagkain hanggang sa pangangalaga sa kalusugan. Kaya sa bagong episode, magpapatuloy tayo sa susunod na paksa na patuloy na magbibigay liwanag at impormasyon para sa ating mga manonood. Assalamualaikum, Happy Isabela mga kaagri. Ako si Rehana S. Albani, ang inyong host. Isa na namang panibagong episode at panibagong kaalaman ang matutuklasan natin ngayon. May bagong lugar ka na bang napuntahan? Kung wala, tara, subukan nating bisitahin ang Isabela LGU Mangrove Nursery. Sa magandang lungsod na ito, makikita natin ang isang natatahing yaman, isang lumulutang na isla na kilala sa tawag na Isabela. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, ito ay nanganganib sa posibleng tsunami o malaking pagbaha. Upang pangalagaan laban sa mga natural na sakuna, ang Isabela ay pinalamutian ng mga luntiang kagubatan ng Bakawat na naglilingkod bilang pananggalang laban sa malalakas na pwersa ng dagat. Ito na ang tinatawag nilang mangrove. Hi po ma'am, magandang umaga, Happy Isabela. Magandang umaga din po, Happy Isabela. Welcome to Isabela LGU Mangrove Nursery. Hi mga kaagri! Yes, kaagri, Mangrove Nursery sa Isabela City. Ano nga ba ang Mangrove Nursery? Ito ay isang espasyo kung saan itinatanim, inaalagaan at pinapalago ang mabinhi ng mga bakawan bago ito ilipat sa kanilang natural na habitat sa baybayin. Sa ating bagong episode ngayon, sasamahan tayo ni Ma'am Angelo na isang forester ng City Agriculture Office, Environment and Natural Resources Division under the supervision ng ating EMS3 na si Sir Alvin Orbesido. Yes, yun nga mga kaagri, no? Etong Mangrove Nursery was established last 2019-2020 under the administration of City Mayor Jalya Turabin Hataman. Yes, mga kaagri. Well, in fact, isa ito sa non-priority agenda na under the administration ng Turabin Hataman. Ito ang pagiging clean and environmental friendly. Excited na akong makita ang kagandahan at alamin ang kahalagahan nito. Kayo din ba mga kaagri? Kaya naman, Miss Rai. Yes, Miss Angie. Tara! Ang mangrove ay isang uri ng halaman na lumalago sa mga baybayin, estero at iba pang mga lugar na may kondisyon ng tubig na maalat. Ang mangrove rin ay mahalaga sa pagprotekta ng mga baybayin laban sa panganib na bagyo at pagtaas ng tubig, pati na rin sa pagbibigay ng tirahan at pagkain sa iba't ibang uri ng hayop tulad ng isda at ibon. Ang pangkaraniwang pangalan nito sa Filipino ay bakawan, at ang siyentipikong pangalan naman ay ang tinatawag nating Rhizophora. So yun nga Miss Rhino, meron tayong paraan sa pagkuha ng mangrove propagules. And after that, pwede natin siyang ilagay sa polybag. Pagkatapos, pag ito na ay malaki na, pwede na natin siyang i-transplant, which is gamitin siya for restoration sa depleted or degraded area ng mangrove. So yun nga Miss Angie, nais ko lang pong i-clarify kung ano nga bang pagkakaiba ng propagules at seedlings. Ang pinagkaiba ng seedlings at propagules is yung propagules ay mismong nakuha sa mother tree. At yung seedlings naman ay galing sa mother tree na nilalagay sa polybag. Yun nga Miss Angie, pag-usapan naman natin ang propagules, gaano po ba ito katagal?
ito po, more than 2 weeks na po. Ito, 1 month. And yung mga ready to transplant na po is more than 2 months. So yun nga mga ka-agri, no, nalaman natin kung paano yung proseso ng pagtanim ng mangrove species. So yun, sa ating pagbabalik, malalaman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mangrove nursery at bakit nga ba ito mahalaga sa ating lungsod. Sa pagbabalik ng Agri-Cool Show! Isa TV Production. Your only island TV channel. Nagbabalik ang Agri-Cool Show! So mga ka-agri, kani-kanina nalaman natin ang proseso kung paano nga ba ito tanimin. Kaya ngayon, Miss Angie, ano nga ba ang kalagahan ng pagkakaroon natin ng mangrove nursery at bakit ito mahalaga sa ating lungsod? So, ang mangrove nursery po ay in-establish for some reason, tulad po ng genetic diversity, education and outreach, and research. And ang importance po nito is for mangrove conservation and ecological sustainability. Maliban po sa tatlong naibanggit niyo po, ma'am, ano po pa yung mga iba't ibang purpose po or benefits ng mangrove sa ating lungsod? So yun nga po, ang benefits po ng mangrove is for fauna, marine fauna. Tulad po ng mga fishes, yung crabs, pwede din po siya sa corals, yun po. Kasi sila po yung nagpo-protect sa mga fish, yung mga maliliit for ano po sa predator. Like for example, yung mga malalaki, di ba may mga isda din po na kinakain nila yung mga maliliit na isda. So, yun po yung protection for marine fauna. So, protection din po siya sa marine fauna. Yun nga po, Miss Angie, sinasabi ng Isabela City ay isa sa mga floating islands. So, kung ngayon, prone po tayo sa tsunami, ang mangrove po ba ay may maitutulong dito? Yes, actually po, ang mangrove po ay pinoprotektahan po yung mga community natin. Tulad po ng hangin, tsaka malalakas na alon. Sila po yung nagiging, kumbaga, buffer zone. So yun nga mga ka-agri, ang dami palang benefits ng mangrove. Hindi lang sa mga tao, hindi lang sa ating lungsod, at maging sa mga marine fauna or species sa ating kapaligiran. So yun nga ma'am, Miss Angie, maraming salamat sa pagbabahagi ng mga kahalagahan ng mangrove. Yes, Miss Rai, no? Kailangan talaga nating bigyan diin ang pag-protect sa ating mangrove. Ngunit, hindi sapat ang pag-aalaga sa bakawan ng pamahalaan lamang. Mahalaga rin ang partisipasyon ng mga mamamayan. Kinaugalian rin ng mga Isabelenyos ang pagtatanim ng mga mangrove, kasama rito ang iba't ibang ahensya at maging mga kabataan na aktibo sa pagtatanim ng mangroves.
magtatapos dito ang ating episode dahil magbabalik ang Agri-Cool Show! Isa TV Production. Your only island TV channel. Nagbabalik ang Agri-Cool Show. Makakasama naman natin ngayon si Miss Nel na forester din ng City Agriculture Office. Hi ma'am, good morning. Hello, Miss Rai. Ma'am Nel, nabalitaan po natin na nagkaroon daw po tayo ng flora assessment. Can you tell us more about it? Yes, Miss Rai, nagkaroon tayo ng flora assessment dito sa Isabela City, year of 2023. Noon, meron tayong na-identify na 7 species mangrove. Ngayon, nagkaroon na tayo ng 23 species. Diba amazing? Yes, Miss Nel, napaka-amazing nga. Narinig nyo yun mga ka-agri? Hindi lamang palang isa ang species na meron tayo sa ating lungsod, kundi may 23 species din pala. Pero meron tayong nanganganib or endangered species. Ito ay ang gapas-gapas. At meron din tayong near-threatened species. Ito ay 3. Isa ay ang tindok-tindukan. Pangalawa, buta-buta at ang pangatlo ay malatangal. Okay, so yun nga ang endangered species natin at ang mga nanganganib or ang near-threatened. Ma'am, usapin naman sa pagtatanim ng mangrove, may mga barangay po ba tayo sa ating lungsod na may mangrove din po? Yes, Miss Rai. Ito ay ang Eastside, Binuangan, Tabyawan, Tampalan, Balono at ang sentro ay ang Marang-Marang. Narinig nyo ba yun mga ka-agri? Papayag ba tayo na hanggang pangalan lang natin malalaman ang sentro ng Bakawan? Kaya ngayon, sasamahan tayo ng Agri Team upang magtungo sa Marang-Marang. Tara! Walang pag-aatubili at nag-ayos ng aming team, sasamahan tayo ng City of Agriculture Office upang maglakbay at tunghayan ang sentro ng Bakawan. Ito na ang Marang-Marang. Habang kami naglalakbay sa likas sa santuaryong ito hindi lamang naging edukasyonal, kundi pati na rin lubos na katutuwa. Dahil ipinakilala sa amin ang iba't ibang naninirahan na mahalagang ekosistema ito. Kasama na rito ang misteryosong gapas-gapas na isang uri ng nasa bingit na pagkalipol or ang endangered species. Ang malapit namang mapanganib or ang near-threatened ay ang buta-buta, malatangay at tindok-tindukan. Ang lungsod ng Isabela ay madalas tamaan ng kalamidad. Ang mga Bakawan ay nagiging mahalagang bahagi ng pagtanggap at pagharap sa mga hamon ng kalikasan. Ang kanilang presensya ay nagbibigay hindi lamang ng kalikasan at kagandahan, kundi pati na rin ng proteksyon at seguridad sa ating lungsod. Sa bawat hakbang na ating ginagawa upang pangpangalagaan at pahalagahan ng ating kapaligiran, tayo ang nagiging bahagi ng solusyon sa mga hamon ng kalikasan. Ang pagmamalasakit at pagtutulungan ang mahalagang sandata laban sa anumang oras ng ating haharapin. Sa bandang huli, tandaan natin na bawat isa ay may papel na dapat gampanan sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pagkakaisa, pagkakabigbisig, kayang-kaya nating protektahan ang ating mga Bakawan at mga biyayang hatid dito sa ating buhay. So yun nga mga ka-agri, isa na namang makabuluhang episode ang natunghayan natin ngayon. Kaya paalala, protektahan ang Bakawan, protektahan ang kinabukasan.
Ito ang programa kung saan ibibida kung gaano kakulang ang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show. Isa TV Production. Your only island TV channel.